Baka ipapanalo na tayo ni Mamsi tsaka ni Kian, no? Yun, no? Ano nga, oh, seryoso yung dalawa. Baka ipapanalo na tayo ni Mamsi tsaka ni Kian, no? Dito pala kami sa Cross Iron. Hindi na ako nakapag-vlog kanina yung papunta. Sasaglit lang sana kami. Ayan. Go, Mamsi. Nasa'yo ang kapalaran natin. Manalo. Pala ako sa Aritzia. May hinahanap kasi ako sa online. Ang nakalagay is dito lang sa branch na to. Meron. Last na. Ayun. Pinalitan na kasi nila yung design ng hat sa Aritzia. Parang fina-face out na to eh. Half off na to. And only one na lang to doon. Yay! Para sa akin pa din. Andun eh. Kasi kung online ko siya orderin, ayun, naka-sale nga. 1780. Kung online ko siya orderin, dapat worth 75 bago mag-free shipping. Eh, wala naman akong gustong bilhin sa Aritzia. Ayan, tinulungan ako maghanap ng babae. Ang bait. Ayan, medyo madaming tao ngayon. Balik na kami sa Uncle Tetsu. Kasi kanina, ang sabi, may chocolate flavor pala sila. Tapos, tinanong ko kung meron sila. Sabi, chocolate Tuesday and Thursday. Pero, nagtika ko ng chance, meron pala sila. Sabi, balik kayo in 12 minutes. So, parang 12 minutes na yung nakalipas. So. No, Uncle Tetsu. Uncle Tetsu. Then last one. Ayan, napalapit na kami kay Uncle. Ayan. Si Uncle. Dati pinilahan to. Ito lang yung branch niya sa Calgary eh. Kaya dati nung unang nag-open to, pila-pila. Ayan, sana may chocolate na. Pakita ko rin yung presyo. Unahin ko. Ito na. Mastercard? Ayan o. Ayan yung presyo. Nakalagay chocolate Tuesday and Thursday. Pero meron pala anytime. So kung gusto nyo bumili, tanong na lang kayo. Bili lang daw sila nung Big Smoke Burger. Gusto matry ni Mamsi yung legit na parang ano ba yan? Charcoal grill, no? Or just grilled? Grilled burger. Charcoal grill na burger. Sobrang sarap ng burger nila. Mapifeel mo talaga, malalasahan mo talaga yung ano. Niluto siya sa griller. Hindi ka mukha ng mga iba. What did you call? Si Kian. Puno. Ang Jollibee. Busy ang Jollibee nila anytime eh. Punta na sa food court. Ito, ang food court ng Cross Iron. Madaming pagpipilian. Ito pa sa kabila. Pero dun tayo ngayon sa may Big Smoke. Kahit madaming tao dito, madami pa rin mga upuan, tsaka table. Would you type hi? Ayan, dun tayo. And after nyo kumain, lagay nyo lang yung tray dito. Ito yung menu nila. Pila lang kami. Hingin nilang tayong bread knife, no? Look at his dad. Mommy!
Okay, hi guys. Daddy did not talk. Mommy did not talk. Where are we? We're here at the Cross Iron. Hmm. We bite some burger. Hmm. And you're gonna eat? I'm going to eat. Do not talk, okay? Okay. We will just eat for a minute. Then we'll go to bathroom. Okay, bye. Okay, bye-bye. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. I want to see this. This week yan, potato and yung burger. Ayun. Yung smoky I wanna do burger. this. I wanna Ayan na. Taste test. Ayun. Ano? Good ba? No, it's Approve? So, ito siya. I wanna eat. Smoky yan. Wow. As in, hindi lang mukhang appetizing right now. Pero masarap yan. Tang batang makulit. Ay, ang vlog you. See, approve? Approve ba? Oh, you have to taste first before you say approve. Siya naman daw, nainggit. See, approve? Is it approved? Yes or no? Yeah. Umaya. Uwian na. Labas na rin kami ng Cross Iron. Ganda ng weather. Maaraw. Tsaka natunaw na yung mga snowpat eh. Ano, ang liwanag ng labas. Super maaliwalas. Pero malamig yung hangin. Guys, gusto ko lang i-share sa inyo yung nangyari sa amin. Never pang nangyari sa amin na nanakawan kami ng package before, even nung nagkabahay kami. Never namin experience yung porch pirate. Kahit nauso sila nung pandemic time, I think, ngayon lang. Ngayon na naka-aray ko. Yan! Wait lang. Alam ko sa Canada is barely yung nakawan, pero recently nakikita natin yung mga issue ng nakawan ng kotse, which is bigger, right? Kung package lang is probably hindi naman mahal yung nabili natin, or kung mahal man, mga furniture malaki, or kung ano man na binili natin online. Recently, nag-purchase kami. Hindi ko na lang sasabihin kung anong courier tsaka anong website yung binilhan namin. Pero may pinurchase kami, pero unfortunately dumating siya dun sa time na wala kami, which is yung nagbakasyon kami sa Vancouver. Ni Bachok-chok. Bachok-chok. Ay! So, yung package is dumating ng April 3rd, Wednesday, kasi tinitignan namin siya, tinatrack namin online yung pagdating niya. Pareho kami bumili ni Ivan online. So, ang alam ko dumating yung package ko ng 7:27. Tama ba? And then si Ivan is 8:27 ng umaga, April 3rd, Wednesday. And then, wala pa kami noon. Nasa Vancouver pa din kami. So, excited kami kasi dadating na kami ng April 4th ng gabi. Kasi inisip natin, andun lang yung package namin. So, pagdating namin ng April 4th ng gabi, kasi nantay namin yun ng halos 2 weeks. Pareho kami. Kadating namin ng gabi is isa lang ang andun. So, nagtataka kami ni Ivan. Tinignan namin yung mail room. Baka andun lang. Wala talaga. Walang trace. Kinabukasan, tumawag agad ako sa courier kung na-deliver ba. Nag-email pala ako. And then, wala nagre-reply. So, tumawag ako. Which is, wala namang waiting. Agad may sumagot. So, ayun. Nung nakausap ko na yung agent, nung tumawag ako, ang sabi niya, delivered daw yung package. Tapos, actually, sobrang bait niya. Sabi niya sa akin is, bibigay niya yung incident number. Kasi sabi ko, wala yung package. So, ginawa niya ng incident number na stolen package. Sabi niya, dun, may picture daw sila, which is, inas ko kung pwede niya bang isend sa akin para makita ko kung nandun ba talaga yung dalawang package, which is, sinend naman talaga niya and binigay nga niya yung incident number kasi sabi niya tawag ko daw kung
tawag ko daw dun sa website na inorderan namin. So, after that, nag-email ako dun sa website na inorderan namin, which is, walang tanong-tanong, lalagay mo lang dun na stolen siya and pinadala agad. Pero, syempre, mag-aantay ka na naman ng another 2 weeks. Syempre, ang nakakasad sa pangyayaring ito is, pinaghirapan mo yung pera, no matter how big or small yung amount, and then, somebody will just steal it, diba? Kahit ilagay mo yung sarili mo doon sa lugar na yun is, ayaw mong mangyari sa'yo. Pero, syempre, looking at the brighter side, sabi ni na Ma'am si tsaka ni Ivan is, gamit lang yun, which is totoo. Ang importante is, wala naman nangyari sa amin, hindi ba? Yes, na-steal yung package, pero ibabalik nung website nang walang tanong-tanong, ganun na lang. Tapos napaisip ako kung sasabihin ko ba sa landlady namin or what. Kasi at the back of my mind is, ayoko na siyang gawan ng issue, lalo kakadating lang namin dito. And ayoko siyang gawan ng big deal kasi lalo ibabalik naman sa amin nung inorderan namin ng buo. Mag-aantay nga lang, which is fine, 'di ba? In short, in-email ko pa rin kasi medyo hindi ako mapanatag. Gusto kong maging aware yung landlady na may nangyayaring ganito dito sa building na to. So, in-email ko siya. Ang masama pa dito is, yung week na yun is, yun yung week na nakabakasyon din siya. Pero, nag-reply siya sa akin, hindi man right away, dahil alam ko kadating niya from vacation, syempre binomba siya ng mga email. Hindi lang naman kami nakatira dito. Madami pang iba ng mga nakatira dito. So, nag-email siya agad, and ang gusto ko lang mangyari is to raise awareness, lalo sa kanya, na malaman niya may nangyayaring ganito. Wala akong ibang intensyon, gusto ko lang malaman niya na nangyayari to. Actually, ang tanong ko sa kanya is, may CCTV ba dito sa hallway? Sabi ko, na-steal yung package namin. Kung meron lang naman. Kung wala, that's fine. Okay na ako dun. Mag-iingat na lang kami kasi alam namin may malikot yung kamay pala dito. Pero nagulat ako kasi after a couple days, nag-send out siya ng email sa lahat ng residents dito na kinuwento niya yung nangyari, na may package kami na inaantay, and then pagdating namin is nawawala yung isa. Which is, i-flash ko dito sa screen, bibilugin ko siya, yun yung missing na package. Nahiya pa yung kumuha, isa lang kinuha niya. Isa lang ang kinuha niya, iniwan ba niya yung isa? Hindi ko alam anong basihan niya, ba't kinuha niya yung isa. Pero mas madami yung laman nung hindi niya kinuha yan, mas bigger package. Hindi, joke lang guys. Pero, actually, hindi sinagot ng landlady yan. Pero nag-send out na lang siya nung email sa lahat. Ang sabi niya, ipa-flash ko din pala yung dito. Ang sabi niya is, kung gustong ibalik sa kanya or dito sa harap nung door namin. And sabi niya na bawal nga, which is hindi naman talaga tama ang kumuha ng hindi sa'yo. Hindi ba? Ayun. So, fast forward today, hindi niya binalik yun. Hindi ko naman yun na-expect and I don't think babalik niya. Kung ibabalik niya, edi maganda. Pero sana ma-realize niya yung mali na ginawa niya. Hindi talaga tama. Na kumuha ng hindi naman sa'yo. So, nakwento lang naman namin. Sa akin, wala na yun. Gusto ko lang talaga mag-raise awareness. And ngayon, syempre, mas mag-iingat na kami. Actually, nung umalis kami, sinetap ko yung Waze camera namin pa sa front and sa back. Kasi hindi mo naman alam, diba, kung may pwedeng mangyari, hindi ba? Medyo praning lang ng konti. Hindi, parang para sa akin is, wala kasing safe na lugar. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung video dun sa ring namin. Dati nung may bahay kami, nakuhanan yung tao, 1:00 ng umaga ata yun. Naka-date stamp itong ring video na i-share ko, ipa-flash ko dito. Tumitingin siya, sumisilip siya dun sa likod namin and nung kapitbahay namin. Though umalis naman siya after. Pero bakit, 'di ba? Sa time na yon, anong motive niya? Alam ko dun sa community namin dati is, yung kapitbahay namin, sabi niya sa amin is, may nagbubukas ng door ng mga kotse and may nawalan na ng kotse. Tama, di ba, Han? Yeah. Umaga, pinapainit nung tao yung kotse niya, dun sa mismong street namin na yun. Pinapainit niya yung kotse niya.
sa driveway. Winter yon. Siguro naiwan niya yung susi doon. Kalabas niya, wala na yung kotse. So, I don't think may safe na lugar. Kaya mula nung nalaman namin yun, pinapasok na namin sa garage yung mga kotse namin ni Ivan kasi nga may nagbubukas. Kasi yung ibang tao is nagbabaka sakali, lalo na sa gabi. Sa bagay kahit broad daylight, ginagawa na rin nila yun. Wala silang tao. Yun lang, gusto ko lang mag-raise awareness na kahit nasan man tayo, anumang lugar yan, Canada man, or Philippines, or kahit saan man, lagi tayong mag-ingat and always be alert sa surroundings natin. So, salamat sa panonood ng video na to. Salamat sa pagsubaybay ng mga videos namin. Sa lahat po ng mga nag-subscribe, thank you po. Na-appreciate talaga namin yung panonood nyo ng videos and pag-support sa small channel namin. And sana patuloy nyo pa rin pong subaybayan yung mga vlogs namin. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, makikisubscribe na lang po. And pwede nyo rin pong i-like, share, and comment sa mga videos namin. Thank you for watching. Please like, comment, and share. See you on the next one. See you on the next one. Bye.